Spirit. Amen. Kaya blessed morning at welcome po sa ating morning worship. Naway ang salita ng Diyos ang magbubukas sa ating puso't isipan upang maunawaan natin ang mga bagay-bagay o dapat gawin sa daigdig na ito. Now, kung titingnan natin, marami tayong mga realization sa buhay, lalong-lalo na sa pag-encounter natin sa Diyos, okay, sa presensya ng ating Panginoon. So, kung kalooban talaga ng Diyos, okay, ito yung realization mula noon. Kung ito'y kalooban ng Diyos o kung loobin ng Diyos, walang makakahadlang ito. Lalong-lalo na kung sumasampalataya ka ng buong-buo, okay, sa Kanya. Sa pagbasa natin, gaya ng Old Testament kay Job, kumpleto na masaya. Nung tinanong ng Diyos si Satanas, kumusta daw yung pinaka-favorite niyang alagad na si Job. Sabi ni Satanas, kumpleto, masaya, buong-buo. Pero may suggestion si Satanas, paano kung alisin lahat? Okay? Ipakita pa kaya ng tao yung tunay na pananampalataya? So although na nakaset na lahat ang mga bagay sa mundong ito hanggang sa katapusan, pero pinahintulutan ng Diyos yung kaunting test situation sa tao kung makikita ng kung talagang ang tao ay nananatiling tapat sa Diyos. So nakita yan, kaya sinubok ng Diablo si Job at imagine nawala lahat, yung kanyang ari-arian, lahat ng meron siya, kahit yung pamilya. Ito yung maganda, ngunit sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisisi ang Diyos. Sa halip pinuri niya ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala laban sa Diyos. So yan. Nung pinahintulutan ng Diyos ang lahat, gaya ng pagsubok, nakakatakot na pangyayari, hindi upang takutin ang tao, kundi upang makita ng Diyos ang katapatan ng tao. Matiyak natin kung ano ang mahalaga sa mundong ito. Ang mga apostol, gaya ng side sa mga apostol, kapag wala si Kristo sa side nila, may nangyayari, gaya ng gospel natin. Natatakot sila, may andun sila sa gitna ng karagatan, may bagyo, di ba? Malakas na alon. Pero yun nga, andun ang Diyos. Hindi siya umalis sa side ng tao. Yun din ay magandang dapat maunawaan ng tao na sa panahon natin, meron na tayong tagapagligtas na si Kristo. And then, isa pa itong the Holy Spirit bilang ating gabay o patnubay. So talagang sa lahat ng ating gawain, although minsan si Jesus ay long distance sa kanyang mga apostol, pero nakikita niya, ang aking mga alagad ay na nakasalungat sa malakas na hangin. So syempre yung bangka nila ay muntik ng malunod. So may mga ganun na nakikita tayo ng Diyos, pero yung patnubay ng Diyos ay although long distance ng Diyos, nakita niya yung pangyayari o sitwasyon. So ito yung panahon natin ngayon na pinahintulutan ng Diyos si Satanas na subukin ang tao. Mula kay Job, kasi doon nagsimula yung pagsubok. Okay? Na alisan niya si Job ng kayamanan, ng ari-arian para makita yung tunay o yung katapatan ng tao sa pananampalataya. Pero ito yung dapat makita ng tao sa bandang huli, kapag nakitaan tayo ng katapatan, pagiging seryoso, o gusto natin ng pagpupursigi na makamit ang mga bagay-bagay. So doon din ipinagkaloob ng Diyos sa tao. Okay? Test mo na, may situational muna, then andun na yung katuparan sa mga gusto natin. Kaya sa mga apostol, kung titingnan natin, nagpakita si Jesus ng mga himala. Ito ang dapat maunawaan din natin na minsan si Jesus nagsasalita ng mga bagay na hindi kayang unawain ng tao. Pero sa mga apostol ay binubuksan niya mga pag-iisip. So nagpakita si Jesus ng mga himala, situational na pangyayari, hindi upang takutin o ibagsak ang kanyang mga apostol, kundi upang maging diehard tayo sa pananampalataya. Once na maintindihan natin yung situational na pangyayari, matutunan natin
Doon natin matutunan ang mga bagay-bagay at yung mga nararapat gawin. Gaya ng pagbasa natin sa Gawa ng mga Apostol. 'Di ba? Talagang si Felipe ay dinala ng Espiritu Santo. Kumbaga ang Diyos ang nag-govern, ang Diyos ang siya talaga ang pumapatnubay sa tao. So, yan, dapat pakita natin yan na kung loobin ng Diyos ay yun ang mapangyari talaga sa tao. So, hindi upang takutin ng tao, okay, meron lang mga situational upang makita din ng tao at matutunan kung ano ang nararapat gawin sa mundong ito. Dahil isa sa mga layunin ni Kristo ay upang matutunan ng mga apostol. O gaya ng 5,000 na tao, more than 5,000. So, sabi ni Jesus, ano daw dapat gawin para mapakain ang 5,000 na yan? And then ang sagot ng kanyang mga apostol, kahit daw 200 denaryo, hindi sapat, hindi sasapat. And then may pagkain sila doon, 2 isda, 5 tinapay. So, talagang hindi sasapat. So, pinapakita ni Jesus doon na spiritually lack yung kanyang mga apostol. Hindi natin nakita na may magagawa ang Diyos sa simpleng bagay. Yun ang nakalimutan ng mga apostol. Na may kapangyarihan si Jesus, may kapangyarihan ng Diyos i-multiply kung ano ang nais niya o kalooban niya. So yan ay situational na pinapakita ni Kristo sa kanyang mga apostol. Hindi ang suggestion kasi nila, pauwiin na lang eh. Pauwiin na yan, Panginoon, kasi nasa ilang tayo. Para pag punta nila sa bayan ay makabili sila ng pagkain. So, yan ay situational na pinapakita ni Kristo na dapat maintindihan din ng tao na kahit sa kaliit-liitang bagay sa mundong ito, may kakayanan ang Diyos. Either to multiply o either mahanap mo yung need mo, paano mapuno yan, mapunuan yung mga pagkukulang na meron tayo sa mundong ito. Yun ay spiritual matter na kailangang maunawaan din ng tao. Hindi yung sisihin na lang yung iba, nagugutom, walang makain, nahihirapan. So, ganun ang kaisipan ng daigdig. Sinisisi na lang natin yung isa't isa. Instead of na alamin paano ma-meet niya yung kailangan niya. So, that is spiritual. So, mga kapatid, gusto rin maintindihan gusto ni Kristo na maintindihan ng mga apostol yung eagerness, paano tugunan yung crisis situation, hindi yung manghinaan ng loob at pauwiin na lang o susuko na lang. Kaya nagpapakita si Jesus ng himala, justifiable na kasagutan sa mga spiritual na karunungan dahil may mga lihim pang karunungan na nananatiling lihim sa isip at puso ng tao. At ang karunungang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan, yun din ang dapat nais ni Jesus na makamtan ng mga apostol. Ni tayo, paunawaan natin, bago ganapin o gampanan ng isang gawain o ministriya. So, binigyan tayo ng right na makamtan natin yung spiritual na karunungan. So, yan. Alamin natin yung mga pamamaraang iyan. So, sa gospel natin, John 6:27, merong magandang hamon si Jesus sa ating lahat na huwag lang yung pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay buhay na walang hanggan. At yun ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao. So, minsan naisip natin yung mga bagay na temporal, pero dapat yung eternal na pangmatagalan. Gaya ng pananampalataya, pangmatagalan yan. Yung karunungan, pangmatagalan yan. Kapayapaan, yan ay pangmatagalan na once na nasa iyo na ang kapayapaan, eh, hindi ka na affected. Although affected ng kaunti, pero hindi ka na masyadong affected sa mga crisis situation sa tao. So, mahirap gawin ang spiritual, mahirap sundin, pero once nakita mo ang kahalagahan nito, yan. Kasi kung nakita mo ang kahalagahan ng spiritual na pamantayan, gaya ng kapangyarihan, eh di magagamit mo yan. Okay? Gaya ng karunungan, kalakasan, yan, magagamit mo yan. Yun ay, di ba si Haring Solomon, isa lang ang hiningi niya sa Diyos, ang karunungan. Kasi wala siyang alam sa governance, sa mga bagay-bagay sa mundo.
paano i-govern ang isang kaharian. So, ganun din po sa buhay, wag lang yung, Lord, bigyan mo ko ng pera. Lord, bigyan mo ko ng trabaho. Hindi, dapat mong makamtan una ay ang karunungan. Yan, kalakasan, karunungan at kapayapaan. Yan ay magdadala sa iyo hanggang sa tuktok ng daigdig na ito. So, yan mga kapatid, gaya kay Job, sa bandang huli ay ipinagkaloob ng Diyos kay Job yung kaluwalhatian. Gaya kay Kristo, pinararangalan siya ng Ama dahil sa kanyang pagiging masunurin hanggang sa kamatayan. Iginawad sa kanila, iginawad kay Jesus ang pamamahala ng langit, lupa, at sa ilalim ng lupa at siya'y maghahari magpakailanman dahil sa kanyang katapatan, pagiging masunurin, kahit alam niyang siya'y mamatay, magsakripisyo, kasi kalooban ng Diyos yon. O yun, ginawa niya, sinunod niya. Nabuhay muli siya at yun iginawad sa kanya ang kapangyarihan, kaluwalhatian at yung maghahari siya magpakailanman. So, ganyan din. Ganyan din ang mangyari sa atin kung kalooban ng Diyos ang sinusunod natin, talagang i-guide niya tayo. Dadalhin niya tayo sa tuktok ng tagumpay sa daigdig na ito. Pero hindi ibig sabihin na bed of roses. Ano bang, ay, may malakas ako sa Diyos. Exempted ako sa mga situational. Hindi ganon. Although meron tayong Diyos, pero dadaan pa rin tayo sa situational na criteria. Kasi mas maganda sa tao na naintindihan niya ang sitwasyon. Kaysa, di ba kung 20 years old ka pa lang, then yumaman ka kaagad. So hindi mo alam yung paano yumaman, bakit ka yumaman. So kapag ganun ang situation mo, ayun, parang walang saysay ang lahat para sa iyo. Pero kapag dumaan ka sa pawis, luha at dugo and then nagtagumpay ka, yan, napakahalaga sa iyo ang bawat pangyayari sa buhay. So yan mga kapatid, madaling magampanan ang tungkulin mo, ang gawain mo kapag hasa ka na sa mga pangyayari. Kung hinahasa ka muna sa ibaba para kung andun ka na sa itaas, expert ka na. Kung meron mang situation na mangyayari o magaganap sa buhay. So ganun ang daigdig, ganito ang daigdig kahit sa pananampalataya, kahit sa paglilingkod. Ang buhay ay situational, minsan frustrating, maraming mga nangyayari. Ngunit kung meron kang Diyos, yan, kung meron kang karunungan na nagmumula sa Diyos, doon nagkaroon ng blessing ang lahat, kahit mga ups pa yan or ups and down pa yan. Kung naintindihan mo ang mga proseso ng buhay, so life becomes a blessing. So naway maintindihan natin para hindi disappointment ang nangyayari. Sisihan na lang. Kahit yung pagbagsak natin ay meron niyang lesson o meaning o dahilan para makita natin yung kaluwalhatian sa mundong ito. Amen? In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us profess our